God bless you po, ating my beloved co-preacher, Brother Eddie Grapani. Amen, hallelujah. Magandang hapon sa inyong lahat. Praise the Lord po. Praise the Lord po, mga kapatid. Masiglang palakpak sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God, glory to God. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo dumalangin muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. Idalangin niyo ba lingkod, mga minamahal? Tayo po'y gamitin ng dakilang Diyos sa ating pong mga spiritual. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Niluluwalhati namin na Diyos ang iyong marilag na pangalan, mahal na Panginoon, kapuri-puri ka, O Diyos, sa iyong kadakilaan ng mambanal. Hallelujah, Lord God, aking kitinataas, mahal na Panginoon, ang iyong dakilang pangalan sa lahat ng iyong mga anak, O Diyos. Sa araw na ito, mahal na Panginoon, linisin mo ang aming mga puso, O Diyos, ano ba ng aming mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang. Mahal na Panginoon, patawarin mo, Diyos, Lord God, hallelujah, ang aming mga bawat sa amin, mahal na Panginoon. Alisin mo hadlang sa aming kalagitnaan, O Diyos, at sa pagunat panalangin, aming beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, sumaamin ka nawa ang mga banal, alisin mo pag-alinlangan sa iyong mga anak, O Diyos, hallelujah, Lord God, in the name of Jesus. We bind the power of darkness right now, unbelief and doubt, hindrances, cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, mahal. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At bago pong lahat, mga minamahal, ay nais ko munang magpaabot ng pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And I give double honor and respect po sa ating beloved parents in the Lord, mga mahal. At hindi natin malilimutan ang kanilang pong mga anointed preaching and teaching, mga kapatid ko, na ito po ay nakapagpabago ng ating mga buhay. Amen? Praise God. At ganun din po, mga minamahal, pinagpala ang ating mga buhay. Lahat magsabing Amen? At nais kong batiin din, minamahal, aking mga kamanggagawa at mga mangangaral, sa lahat ng ating minamahal mga kapatid sa ating dakilang Diyos sa lugar nito ng Alas Asin, Bataan. Amen? Minamahal, at sa ating mga baguhan, sa ating mga bisita, maging sa ating mga viewers, mga minamahal, purihin ang mahal Panginoon samantayo sulok ng mundo naroon. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ng mga salita ng dakilang Diyos. Napakahalaga po ng ating aralin, mga minamahal, sa hapong ito. At mga minamahal, ihanda po natin ang ating mga notebook, ang ating mga ballpen, lalo tigit ang ating mga Biblia, mga kapatid ko. Sa aklat po ng Numbers chapter 30, verse 2, mga minamahal, ganito pong sinasabi ng Biblia bago po natin basahin sa Tagalog, mga kapatid. Numbers, mga mahal, chapter 30, verse 2, at ang Levitico, chapter 19, verse 12. Sabi ng 30, verse 2 ng Numbers, if a man makes a vow to the Lord or swear an oath to bind himself by some agreement, he shall not break his word. He shall do according to all that proceed out of his mouth. Levitico chapter 19 verse 12, and you shall not swear by my name falsely, nor shall you profane the name of your God. I am the Lord. Praise God. Basahin natin sa Tagalog. Dito po sa Aklat ng mga Bilang, Kapitulo 12. Sorry po. 12. Chapter 30, verse 2 ng Bilang. Amen. Dito po sa Aklat ng Bilang, Kapitulo 13, versikulo 2. Magsugo ka ng mga lalaki na Bilang, Numbers, chapter 30, 30, verse 2. Dito po sa Aklat ng mga Bilang, Kapitulo 30, versikulo 2. Pagka ang isang lalaki ay nagpapanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kaniyang kaluluwa sa isang gampanin at huwag niyang sisirain ang kaniyang salita, kaniyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kaniyang bibig. Pagka ang isang babae naman ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon at itinali ang kaniyang sarili sa isang gampanin sa bahay ng kaniyang ama sa kaniyang kadalagahan. At narinig ng kaniyang ama ang kaniyang penata. Verse 2 lang. Amen. Verse 2 lang. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Kindly po, IT, ibigay natin yung ating mga verses, mga kapatid.
dito sa ating mga Bible reader rin mahal, para tayo po ay makapag-aral ng mga minamahal ng mahusay, maayos mga kapatid. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita. Nakikinig po ba kayo? Kanyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kanyang bibig. Levitico po, ating beloved elder, o mahal. Chapter 19, verse 12 sa Tagalog. Sa aklat ng Levitico, versikulo 19, kapitulo 12, versikulo 12. At huwag kayong sumpa ng di totoo sa aking pangalan. Na anupat lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos, ako ang Panginoon. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Ito po ang ating pag-aaralan. Vow. How is it important? Vow, how is it important? Sa Tagalog, mga minamahal, pangako, gaano ito kahalaga, mga kapatid, sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mga mahal, ang nagsalita dito, mga kapatid. Sabi niya sa Levitico, huwag kayong susumpa ng hindi totoo sa aking pangalan. Na ano pat lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Amen. Sa panahon po ng Israelites, mga minamahal ko, sa pangunguna po ni Propeta Moses, wala po silang ginagamit noon, mga minamahal, na sign of contract kung sila po'y mangangako. Kung meron silang mga pangako sa dakilang Diyos, wala pong ginagamit na contract. Mga minamahal, a person's word or palabra de honor was as binding as a signature po, mga kapatid. Yun lamang po yung kanilang pinangahawakan, yung palabra de honor. Amen. Praise the Lord. Yung meron silang isang salita, mga kapatid. Niremind po ni Moses ang Israelita, mga minamahal, patungkol po sa mga vow. Patungkol po sa mga vow nila sa dakilang Diyos na dapat itong ingatan, dapat nila itong tuparin, mga minamahal. Bago tayo magpatuloy, ano ba yung vow? Ano bang ibig sabihin ng vow? Ang ibig sabihin nun, commitment. Pangako sa dakilang Diyos. A covenant. Yan ang ibig sabihin ng vow. Yung covenant, yun po yung tipan. Yun po yung kasunduan between me and my God, between you and your God. Amen. Mula nung tanggapin natin ang dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas, nakipagkasundo ka na. Nakipagtipan ka na sa mahal na Panginoon. At yun po ay hindi mo na pwedeng bawiin. Mahal, kapag binigay mo na ang buhay mo sa dakilang Diyos, hindi mo na pag-aari yan. Hindi mo na pwedeng bawiin yan, mahal. Sapagkat kapag binawi mo yan, sasalutin ang buhay natin. Meaning, kapag tayo po ito malikod sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, talikuran natin yung mga pangako natin sa mahal na Panginoon, hindi na magiging maayos ang ating pong buhay. Amen ba? Praise God. Mga minamahal. Kaya sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, breaking a vow meant a broken trust and a broken relationship. Yung Kristiyanong sumisira sa covenant, mga minamahal, ang Kristiyanong sumisira sa covenant niya, mga kapatid ko, sa ating dakilang Diyos, sa kasunduan niya sa ating mahal na Panginoon, sumisira po yan ng tiwala at relasyon niya sa dakilang Diyos natin. Amen? Trust is still the basis sa ating pong relationship sa dakilang Diyos. Kaya yung nasisirang pangako natin sa dakilang Diyos ngayon, nakakapinsala po yan sa ating buhay. Yan ang hindi natin nalalaman minsan. Ulitin ko po, yung mga nasisira nating pangako sa ating dakilang Diyos ngayon sa panahon natin, ay hindi natin alam, mga inumahal, nakakapinsala yan sa ating mga buhay. Kaya yung totoong Kristiyano po, yung totoong anak ng Diyos, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, meron po yung palabra de honor. Amen? Meron niyang isang salita.
Marunong siyang tumupad sa kanyang mga sinasabi. Amen ba? Kung ano yung kanyang mga pinangako, tinutupad niya. Praise the Lord. Ayun, mga kapatid. Kaya nga kahit sa ating kapwa-tao, mga minamahal, kahit, halimbawa natin mga kapatid, sa relasyon, mga minamahal. Di ba bago mo mahalin, mga minamahal, yung partner ay dahil nakumbinsi ka sa kanyang mga magagandang pangako? Amen ba? Pero once na sinira niya yung kanyang mga pangako, mga minamahal, hindi ka na magiging matino. Aawayin mo na yan. Amen ba? Dahil wala siyang palabra de honor. Mahalaga po ito, mga kapatid. Mahalaga ito, mga minamahal. Sapagkat kung ating pong susundin, mga minamahal, yung ating mga pangako sa dakilang Diyos, dapat sana 5 years ka pa lang sa mahal na Panginoon, bumubuhos na ang pagpapala sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya, pag-aralan natin, mga minamahal, yung buhay ni Jacob. Si Jacob po ay nagkaroon din ng vow sa ating dakilang Diyos. At hindi tayo dapat maging katulad ni Jacob. Malalaman natin kung bakit hindi natin dapat gayahin si Jacob. Amen. Genesis chapter 28, verse 18 hanggang 22, beloved. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 28, versikulo 18 hanggang 22. At si Jacob ay bumangong maaga sa kinaumagahan, at kinuha ang batong kaniyang inilagay sa ulunan niya, at kaniyang itanayo na pinakaalaala, at kaniyang binuhusan ng langis sa ibabaw. At ang pinangalan niya sa dakong yaon ay Betel. Datapwat ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. At si Jacob ay nagpanata at sinabi, kung sasaakin ng Diyos at ako'y iingatan sa daang ito ay aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makain at damit na may susuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, at ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang. Ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Si Jacob, siya po ay nasa Bethel nitong time na to. At kasalukuyan, mga minamahal, siya po ay takot na takot sa kanyang kuya, mga kapatid, na si Esau, sa kanyang kapatid, na si Esau, mga minamahal, sapagkat magkasunod silang lumabas, mga kapatid ko, ng kanyang kapatid. Siya po ay natatakot, mga minamahal, dahil si Jacob po ay hindi naging patas. Sa kanilang kultura, mga kapatid, sa panahon na iyon, kung sino po yung panganay, yun po yung may kapangyarihan na mamahala ng kanilang mga ari-arian, mga kapatid. So nagbow po si Jacob sa dakilang Diyos, pero nakalimutan niya yun Nakalimutan niyang sundin yung kanyang pangako. Nagtagal po ng 30 years, mga kapatid. At hindi na po niya, wala na po siyang plano na gawin yung kanyang pangako. Diyos na po ang nagpaalala sa kanya, mga kapatid ko. Pag-aralan po natin yon, mga minamahal. Sundan niyo po ako sa ating pag-aaral, mga kapatid. Sabi rito, mga minamahal, si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ng Diyos, ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na masusuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, sapagkat, mga minamahal, natatakot nga po siya sapagkat nagtatago siya, mga kapatid, kay Esau. So siya po ay namuhay, mga minamahal, ng 20 years. Hindi pa rin po niya, mga minamahal, sinusunod yung kanyang pangako. At alam nyo, ang dakilang Diyos napakabuti, napakabait niya Mga minamahal, nangangako ka pa lang, pagpapalain ka na niya. Ganun ang mahal na Panginoon Hindi na niya hihintayin na susundin mo yung pangako mo, mga minamahal. Sapagkat may tiwala siya sa iyo. Amen ba? Nagtitiwala siya sa iyo. Unang-una niyang tiwala sa atin, ipinagkatiwala niya sa atin yung kanyang Holy Spirit. Binigyan tayo ng Holy Spirit sa ating mga puso. Tiwala ang mahal na Panginoon, mga mahal, na iingatan mo ang iyong paglilingkod. Amen? Tiwala ang dakilang Diyos, mga minamahal, na Kanya ka lang. Magpapagamit ka sa Kanya for His glory. Wala nang iba.
Amen ba? Ganon katiwala ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya kahit may mga pagkukulang ka, pinagpapala ka eh. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. So, mga minamahal, 20 years po siya, mga kapatid ko, na pinagpala. At pagkatapos po'y lumipat siya ng tirahan, mga minamahal, sa Shechem ng 10 years. So, nag-vow si Jacob sa dakilang Diyos, pero nakalimutan ni Jacob yung kanyang vow for 30 years. Bakit nakalimutan ni Jacob yung kanyang vow sa Diyos? Mga minamahal, una, mga kapatid, hindi niya ginawang priority yung kanyang mga pangako sa Diyos. So nangako siya, mga minamahal, pagkatapos ay nakapokus siyang, mga kapatid, sa kanyang pagpapala. Hindi niya na naalala yon. At kinuha ni Jacob yung pagkapanganay, mga minamahal, ni Esau, yung karapatang pamamahala ni Esau sa lahat ng kayamanan ng kanilang amang si Isaac. Kaya napuot si Esau, mga minamahal, kay Jacob at plano siyang patayin. Kaya tumatakas po si Jacob kay Esau dahil sa takot, mga minamahal, at sa kanyang takot, nakapagbitaw po siya ng pangako sa Diyos. For Jacob had stolen Esau's blessing from their father Isaac. So nilisan niya yung bahay nila sa Beersheba. Siya po'y nagpunta sa ibang lugar sa Haran, mga kapatid. On the way, tumigil siya sa Bethel. At habang iniisip niya, mga minamahal, yung napakalaking problema niya, doon siya nagbitaw ng pangako sa ating dakilang Diyos. Sinusundan niyo po ako? So for the next 20 years, Jacob dwelt in Haran. Jacob had been living in Canaan, Shechem, 10 years po, kaya naging 30 years. Kaya dahil sa mga pangako ni Jacob sa dakilang Diyos, nangako naman po ang dakilang Diyos sa kanya ang mahal na Panginoon. Pagpapalain siya ng dakilang Diyos. Kaya sa Genesis chapter 29 at sa chapter 30, chapter 29 at chapter 30, kung babasahin nyo sa inyong mga bahayan, sabi ng Bible, Jacob prospered both in family and in gaining wealth. Sabi ng Bible. Nung siya po ay yumaman na, lumipat siya ng lugar. Namuhay siya sa Canaan City, o inmahal, sa Shechem ng 10 years. So basahin natin, mga inmahal, ang Genesis chapter 33 verse 18. Tingnan natin ang talatang ito, beloved. Genesis chapter 33 verse 18. Sa aklat ng Genesis, Kapitulo 33, versikulo 18, at dumating si Jacob na payapa sa bayan ng Sikim, na nasa lupain ng Kanaan, nang siya ay manggaling sa Padam-aram at siya ay humantong sa tapat ng bayan. Dumating si Jacob na payapa sa bayan ng Shechem, sabi ng Bible, sa lupain ng Kanaan, mga minamahal. So nang magbitaw si Jacob po ng vow sa dakilang Diyos, yung malaking problema niya, pinalitan ng dakilang Diyos ng kapayapaan. Say amen. Nung ang buhay ni Jacob ay payapa na, pinagpapala na siya, nakalimutan niya yung kanyang pangako sa dakilang Diyos. Nung magpakita ang mahal na Panginoon kay Jacob sa Bethel, mga kapatid, nakalimutan niya yun. Kaya uulitin ko po yung talata kanina, mga mahal, Genesis 28 verse 20 hanggang 22. Sabi dito, si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ng Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na may susuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos at ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaalay magiging bahay ng Diyos at sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Inuulit-ulit ko yung mga verses para manuot sa atin. Para mga minamahal, may recall ng Holy Spirit sa atin, mga kapatid ko. Maalala natin yon. Mahalaga ito. So anong aral ang makikita natin, mga minamahal, kay Jacob na maaari nating i-apply sa buhay po natin? Lahat magsabing, praise the Lord. So God expect us to keep vow we make.
Yan ang makikita nating aral dyan, mahal. Kasi 30 years ba naman nakalimutan na ni Jacob yon, mga kapatid? Mayaman na siya, mga minamahal. Nakalimutan niya yung kanyang pangako, mga kapatid ko. Nag-worship siya, mga minamahal. Nag-aalay siya sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Oh, nadandalangin siya sa mahal na Panginoon. Pero hindi niya namalaya, hindi niya na alam, mga minamahal, na mayroon siyang pangako sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Sa ating pong buhay ngayon, mga minamahal, mayroong paalalang Biblia. Kasi kung tayo po'y dumadalo, mga minamahal, sumasamba tayo, dapat alalahanin natin, mga minamahal, mahal na Panginoon, bakit ang tagal ng blessing mo sa akin? Bakit, mahal na Panginoon, may mga problema pa rin sa aking paglilingkod sa iyo? Kasi ngayon, mga kapatid ko, hindi na katulad noong panahon ni Jacob. Panahon ni Jacob, mga minamahal, pinaalala ng dakilang Diyos, sabi ng dakilang Diyos, Jacob, back to Bethel. May pangako ka sa akin, tuparin mo sa Bethel. Mga minamahal, sa panahon natin ngayon, hindi po eh. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid ko, kapag ang bigat ng pagpapala, mga kapatid, kapag kang mga minamahal, may mga paalala ang mahal na Panginoon. Dapat mag-search eh. Baka meron kang mga pangako sa dakilang Diyos na hindi mo tinugon, na hindi mo tinupad. Ganun ang mahal na Panginoon ngayon eh, mga kapatid ko. Nakikinig po ba kayo? Ecclesiastes chapter 5, verse 2 hanggang 6 po, mga kapatid. Basahin natin. Ecclesiastes chapter 5, verse 2 hanggang 6. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 2 hanggang 6. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso sa pagsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita, sapagkat ang panaginip ay dumarating sa karamihan ng gawain at ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. Right. Pagka ikaw ay nanata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, Amen. sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong pinanata. Maigi nga ang ikaw ay huwag manata kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Huwag pabayaan ang iyong bibig na mapagkasalain ang iyong laman. At huwag kang magsabi sa harap ng anghel na isang kamalian, bakit nga magalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Meron pong danger dito. Meron pong nakakatakot ito, mga minamahal. Ang sabi ron, mga kapatid, kung mananata ka, kung magbibigay ka ng vow sa mahal na Panginoon, mangangako ka, tuparin mo, sabi rito. Sapagkat kung hindi mo tutuparin, sabi niya, sisirain ng angel ang lahat ng gawa ng kamay mo. Sabi niya rito. Lahat ng tangkain mo sa buhay, lahat po ng imbak mo, lahat ng ipon mo, mahal, mapupunta sa wala. Kapag hindi mo raw natin tinupad yung ating mga pangako sa mahal na Panginoon. Amen. At kapag hindi natin natutupad yung pangako natin sa mahal na Panginoon, ang hirap yatang awitin yung isang awit na I surrender all. I surrender all. Di ba? Minsan mga kapatid, hindi na tayo kumakanta. Mga minamahal, pumapalakpak na lang tayo. Kasi guilty. Di ba? Amen po? Praise the Lord. Abay, mabigat yun. Pag sinabi mong, I surrender all, tsaka tayo nakataas ang dalawang kamay, tsaka nakatingala sa langit ang ating mga mata, mga mahal. Pagkatapos hindi natin nasusunod pala, mga kapatid ko, yung ating mga pangako. Naku, mahirap. Amen. Ulitin natin. Sabi dito, huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya pakauntiin mo ang iyong mga salita. Sapagkat ang panaginip ay dumarating sa karamihan ng gawain at ang tinig ng mangmang sa karamihan ng salita. Kapag ang Kristiyano raw po hindi tumutupad sa kanyang mga pangako, ano sabi ng Bible? Isang mangmang daw na tao yon. Bible po nagsabi. Verse 4, pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong pinanata. Maigi nga ang ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata na hindi tumupad. Ito sa verse 6, huwag pabayaan ang iyong bibig na papagkasalanin
ang iyong laman at huwag ka mang magsabi sa harap ng anghel ng isang kamalian, baka nga magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay. Tingnan niyo po. So yung nasirang pangako sa dakilang Diyos, mga minamahal, ng Kristiyano, kasalanan pala yon. Kapag pala nangako tayo, mga minamahal, sa dakilang Diyos at hindi natin tinupad, kasalanan pala yon. At pakikilusin niya yung kanyang anghel para sirain ng Diyos yung gawa ng ating mga kamay. Ganon ka delikado. Ganon siya kaselan. Kaya sabi ko sa inyo, mga minamahal, napakaganda ng ating aralin sa araw na ito. Mga kapatid ko, na kapag ito ay hindi natin mga minamahal na laman, hindi natin mga minamahal na pag-aralan, ay hindi natin alam, mga kapatid ko, nagigrib na pala ang mahal na Panginoon sa atin. So sa Deuteronomy chapter 23, verse 21 hanggang 23, sabi ng Bible, when you make a vow to the Lord, your God, you shall not delay to pay it. When you make a vow to the Lord your God, you shall not delay to pay it. For the Lord your God will surely require it of you, and it would be sin to you. But if thou abstain from vowing, it shall not be sin to you. That which has gone from your lips, you shall keep and perform, for you voluntarily vow to the Lord your God what you have promised with your mouth. Tingnan nyo. Voluntary kang nangako eh. Wala namang nagdidikta sa atin. Voluntaryo tayong nangako, mga minamahal. Mahal na Panginoon, makikibahagi ako sa project ng church. Promise ko, mahal na Panginoon, ito po yung gagawin ko. Amen? Wala namang nagpilit sa atin. Nag-volunteer tayo mismo, mga mahal. Amen? Pero sabi ng Bible, mga kapatid ko, kung hindi raw natin gagawin yon, it would be sin to you. Tingnan nyo sa Tagalog po. Tagalog po. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 23, versikulo 21 hanggang 23, pagka ikaw ay magpanata ng isang panata sa Panginoon mong Diyos, ay huwag kang magluluwat ng pagtupad, sapagkat walang pagsalang o sisain sa iyo ng Panginoon mong Diyos at magiging kasalanan sa iyo. Ngunit kung ikaw ay magbawang manata, ay hindi magiging kasalanan sa iyo. Ang nabuka sa iyong mga labi ay iyong gaganapin at gagawin. Amen. Ayon sa iyong pinanata sa Panginoon mong Diyos na isang kusang handog na pinangako mo ng iyong bibig. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. So let's be sure, mga minamahal, to keep any covenant or vow that we make with God. I-sure natin, mga minamahal, na kung ano man ang ating mga pinangako, mga kapatid, tutuparin natin yon. Para yung mga pangako ng dakilang Diyos ay bumuhos sa atin. So we are prone to forget our vow when things are going well. Isa ito, mga minamahal, sa minsan, mga kapatid, nakikita natin sa mga anak ng Diyos. Makikita po natin, may mahal, maraming mga Kristiyano ngayon, kapag nasa matitinding kagipitan, matitinding mga problema, saka nagbibitaw ng pangako sa dakilang Diyos. Pero kapag nalutas na, mga minamahal ng dakilang Diyos, ang problema, maayos na naman po ang buhay at sumasagana. Nakikinig ba kayo? Nakakalimutan na yung mga pangakong binitawan sa mahal na Panginoon. Tama po, mali? Tama. Mga minamahal. Kapag matindi ang problema, mga kapatid ko, talagang mga minamahal, yung araw ginagawa mong gabi, yung gabi ginagawa mong gabi. Grabe ang pagsusumamo mo sa mahal na Panginoon, tumatangis ka, mga minamahal. Mahal na Panginoon, tulungan mo po ako. Mahal na Panginoon, gipit na gipit po ako. Mahal na Panginoon, wala na akong pupuntahan, wala na akong mahingan ng tulong, ikaw lang, mahal na Panginoon, at alam mo, ikaw lang maglulutas dito. Sa mahal na Panginoon, walang malaking problema. Sa mahal na Panginoon, lahat ng problema, mga mahal, gaano man kabigat yan, kaya niyang lutasin yan sa gawaing ito.
Amen ba? Kaya mga minamahal, minsan hindi natin namamalayan, mga kapatid, sobra, mga kapatid, na gustong-gusto nating lutasin ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nangangako ako sa iyo, mahal na Panginoon. Ngayon, pagkatapos, mga minamahal, pag nalutas na, nakakalimutan na po ng mga anak ng Diyos. Nalilimutan natin yung mga pangako natin sa panahon na tayo po'y maginhawa na. Lahat magsabing amen. Kaya minsan, alam nyo mga kapatid, minsan may narinig akong mananampalataya eh. Meron akong narinig mga minamahal na mga ngaral eh. Ang sabi niya, minsan nakakasama rin yung sobrang pagpapala. Minsan nakakasama rin yung sobrang sagana ang buhay. Amen ba? Mga minamahal, madaling makalimot ang mga anak ng Diyos. Kahit nga yung Israel 40 years mga minamahal na paglalakbay. Napakasimple ng mga pangaral ni Moses. Huwag kayong luluhod sa ribulto. Mamuhay kayo ng kabanalan, mga minamahal. Tapos susuplayan po, mga kapatid ko, ng manna from heaven. Supply ng dakilang Diyos, may mahal ang pangangailangan. 40 years, ganun, pabalik-balik, may mahal ang kanyang pangaral. Nakalimot pa rin ang mga anak ng Diyos. Amen ba? Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong mag-absent. Lagi kayong present, may mahal. Kasi kung ngayon, mga kapatid, pag uwi nyo, makalimutan nyo itong araling ito, mga minamahal ko, i-remind sa inyo ng mahal na Panginoon, pag dalo nyo ng dalo, may mahal, magre-remind ng Holy Spirit sa atin. Amen ba? Kaya nga, mga minamahal, itinuturo natin dito, mga kapatid, sa dako ng alas asin, pag nakinig tayo ng Word of God, mga minamahal, ihanda natin yung notebook natin. Isulat natin, mga minamahal, yung bawat aralin natin, mga kapatid. Pag naisulat natin yan, mga minamahal, itago mo yan, treasure mo yan, mga minamahal. Kahit abutin pa ng 10 years, magagamit mo yan. Amen ba? Pwede mong i-share yan, mga mahal, sa iyong mga apo, sa iyong mga anak, mga kapatid ko. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord! Proverbs chapter 30, verse 6 to 9. Ano sabi ng talatang ito? Huwag po ninyo akong pahirapin, O Diyos. Baka magnakaw ako. Huwag po ninyo akong payamanin ng husto. Baka makalimutan kita. Tingnan nyo. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, versikulo 30, kapitulo 30, versikulo 6 hanggang 9. Huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita. Baka kaniyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Dalawang bagay ang hinihiling ko sa iyo. Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karilitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastanganan sa pangalan ng aking Diyos. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Isang napakatalinong panalangin, mga mahal, itong ating nabasa ngayon, mga kapatid ko. Ang sabi ng talatang ito, mga minamahal, ang proverb po ay sinulat, mga kapatid, ni Haring Solomon. Mga minamahal, pinakamatalinong taong nabuhay sa Biblia at pinakamayaman, mga kapatid. Sabi niya, ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan naman. Tingnan nyo. Huwag mo po akong pahirapin ng husto. Baka ako'y magnakaw. Huwag mo rin akong paginhawain ng husto. Mahal ang Panginoon, pasaganain. Baka makalimutan kita. Amen. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako. Grabe ang gandang talata, mga minamahal ko. Amen. Naalala ko tuloy, mga kapatid, si Brother Ricky Tan. Mahal. Si Brother Ricky Tan ay kasosyo niya sa kanyang negosyo, yung kanyang kuya, sa hardware. Mahal. Milyonaryo itong mga kapatid. Pero nung dumating ang time na sila po'y natambakan ng utang, mga mahal, milyon-milyon ang kanilang mga utang at 0-0, mga kapatid. Bagsak talaga ang kanilang negosyo. Negative talaga, mga mahal, negative 0. Yung kuya niya, mga mahal, tumakbo na sa China. Iniwan siya. Siya ngayon ang hinabol, mga mahal, ng pinagkakautangan. At
mga kapatid, yung kanyang may bahay, mga minamahal, ay 8 months na pregi, o mahal? 8 months. Nagtatago sa kisame pag mayroong sheriff. Mga minamahal, naninginig sa takot. At si Brother Rikitan ay bumili na ng shotgun, mga kapatid. May lamesa, mga minamahal, sa kanyang pintuan. Doon nilalapag ang shotgun at nandiyan ang mga sheriff. Pag hinuli niyo ako, magpakamatay ako. Mga minamahal, umaalis ang mga sheriff, mga kapatid. So, mga mahal, grabing problema nila. Napakabigat ng kanilang mga problema. Mga mahal, dumadalo siya sa Amoranto, mga kapatid. Narinig niya sa ating, mga mahal, beloved, honorable pastor, Will Estrada Almeda. Giving, receiving. Pagbibigay sa gawain ng Diyos, malutas ang problema mo kahit gaano kabigat. Kahit gaano kalaki. Mga minamahal, nangako siya, mga kapatid. Siya po ay nagbigay ng sasakyan, mahal. Yung amante. Nung nagbigay siya ng sasakyan, mahal, tumawag yung kanyang mga pinagkautangan. Sabi ng pinagkautangan niya, Ricky, naawa kami sa iyo. Pinapatawad ka na namin, wala ka ng utang, huwag ka na magbayad. Purihin ang mahal na Panginoon. Nung makita niya, mahal, kumilos ang kamay ng Diyos, mga kapatid, sapagkat sinunod niya ang pangaral ng propeta ng Diyos. Mga minamahal, binigay niya ulit yung kanyang FB sa gawain ng Diyos, mga minamahal. 2 na yung kanyang binigay, mga kapatid. Binigay niya ulit, donation, minamahal. Alam niyo, mga kapatid ko, terrible ang mahal na Panginoon. Tumawag sa kanya yung kanyang kaibigang matalik sa Cebu. Sabi nung kaibigan niyang Chinese sa Cebu, mga minamahal, Ricky, pare, puntahan mo ako sa Cebu ngayon din. Mag-aeroplano ka. Dahil paalis na ako. Pauwi na ako ng China. Dalian mo. Pagdating sa Cebu, mga mahal, yung pala sorpresa sa kanya. Iiwanan ng kanyang kaibigang Chinese yung 30 hektaryang palaisdaan. Binigay sa kanya, mga mahal. Sa'yo na yan. Aalis na ako, sa'yo na yan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yung utang niya, magkano? 30 million. 30 million yung utang niya, mga mahal. Magpatiwakal na lang siya. Pero mga kapatid ko, nung nakita niya, mga mahal, sa gawain ito, totoo pala ang Diyos. Totoo pala ang pangaral ng ating beloved honorable pastor, Will Estrada Almeda, mga mahal. Nalutas ang kanyang mga problema. Nung malutas ang problema niya, mga mahal, kapalit ng 30 million utang niya, 30 hektaryang palaisdaan sa Cebu. Praise the Lord! Ngayon, mga mahal, hindi pa natatapos doon. Ito na. Medyo nakakalimot ng konti. Meron siyang may utang sa kanya, 1 million. Ang kunat magbayad. Ilang taon na hindi nagbabayad. Nangako siya ngayon. Ito na. Kaya mahal kayong pangako Ito pa rin. Sabi niya, mahal na Panginoon, ako na't magbayad. Gumawa ka ng himala. Magbayad siya sa akin. Promise, hati tayo. Kalahating milyon sa iyo sa gawain, kalahating milyon sa akin. Tinugon siya ng mahal na Panginoon, mahal. Tinugon. Pero, ang tugon, installment. Binayaran muna siya, 500,000 muna. Nung nasa kamay niya yung 500,000, parang nasilaw yata. Nakalimutan yung pangako. Sabi niya, mahal na Panginoon, huli na yung sayo. Akin muna ito. Sa huli na yung sayo. Abay, nagalit ang Diyos. Wednesday service, mga mahal, pagkatapos, umuwi na siya, nakamotor yata siya. Mga mahal, nabunggo ng kotse. Nabundol, mga mahal, ng kotse. Pagdating sa ospital, sabi ng doktor, putulin ang kanyang 2 paa. Nag-iiyak, mga minamahal. Nag-iiyak siya. Tumawag sa beloved honorable pastor natin. Gabing-gabi, mga mahal, pinuntahan sa ospital ng ating beloved parents in the Lord. Pagpasok ng beloved pastor, mga mahal, sa pinto, walang kaabog-abog, mga mahal, inaabot ni Brother Rikitan yung 500,000. Mahal pastor, patawarin ako ng mahal Panginoon. Bakit? Hindi alam ni mahal pastor Bakit? Kinuwento mo yung mahal. Yun pala. Hindi sumunod sa pangako sa mahal na Panginoon. Ngayon mahal, kinuha ng beloved pastor natin, pinag-pray siya, mahal na Panginoon, patawarin mo siya. In Jesus' name.
Maghimala ka sa pangalan ni Jesus. Mga mahal, kinabukasan, nagtaka yung doktor. Nakahanda na yung mga lagari, mga mahal, para putulin yung paa niya. Nung siya pumasok ang doktor, mga mahal, nagtaka sila. Buo na yung mga buto niya, mga mahal. Pinagaling ng dakilang Diyos natin. Glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tinutupad ng dakilang Diyos yung kanyang mga pangako sa atin. Kung tutuparin natin yung ating mga pangako natin sa Kanya. Amen po ba? Si Jacob, nung siya'y pagpalain ng mahal na Panginoon, he had a nice family. He had become extremely wealthy. May mahal. Sabi ng banal na kasulatan, pinagpala siya. Mga minamahal. Pero sa huli, mga kapatid ko, nung siya'y kausapin ng dakilang Diyos, simunod siya agad sa ating mahal na Panginoon. Kaya hindi nawala yung kanyang mga pagpapala. Amen. Praise the Lord. Maraming mga anak ng Diyos, mga minamahal, sinusunod po ang kalooban ng mahal na Panginoon kapag nasa kahirapan, nasa problema, nasa mga pagsubok. Pero pagdating po ng kaginhawaan ng buhay, minsan maligamgam na lang, mga minamahal, ang paglilingkod natin sa dakilang Diyos. Anong dahilan? They forget their commitment to God. Yan ang dahilan. Nakakalimutan natin yung ating mga commitment. Nakakalimutan natin, mga minamahal, yung ating mga covenant sa ating mahal na Panginoon. So God's warning to Israel against forgetfulness, mga minamahal, ito. Deuteronomy chapter 8, verse 11 to 20, mga minamahal. Basahin natin. Deuteronomy chapter 8, verse 11 to 20. Medyo mahaba ito, mga kapatid, pero sundan nyo mo yung mahal, napakaganda. Sabi ng talatang ito, mga kapatid, kapag nakapagtayo ka ng maraming bahay, nakapagtayo ka ng maraming mga negosyo, nagtayo ka ng mga ari-arian mo, mahal, huwag mong kalilimutan. May Diyos, mga minamahal, na nagbigay niyan. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Basahin po natin, beloved. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, versikulo 11 hanggang 20. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos, na hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking inutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ng mga pilak ang iyong mga ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Na siyang pumpatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang 17. na tinatahanan. Verse 17. Sa 17, at baka ang iyong sabihin na iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay, ang siyang nabigay sa akin ng kayamanang ito, kundi iyong alalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang sinusumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. At mangyari na kung iyong kalimutan ang Panginoon mong Diyos, at ikaw ay sunod sa ibang mga Diyos, at iyong paglingkuran sila at iyong sambahin sila, ay aking pinatutuhanan laban sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Palakpakan Amen. po natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Ito po yung mga warning, mga minamahal ng dakilang Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Pagka ikaw ay nakakain, sabi dito, mag-ingat ka, anak, mag-ingat ka, na huwag mong makalimutan ang utos ng iyong Diyos. Sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos. Baka pag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso. At iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Baka yung sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. May mga Kristiyano bang ganon? Meron minsan.
mga minamahal. Minsan, mga kapatid ko, nung nasa trials pa ang buhay, mga kapatid, talagang nagpapasalamat sila sapagkat meron tayong propeta ng Diyos, meron tayong parents in the Lord, meron tayong mga preachers, mga mahal, na mga nananalangin sa kanilang mga negosyo, mga kapatid. Nung nagsilago ng mga minamahal, nakalimutan na, mga kapatid ko. Binaliwala na po yung mga nagpapagal sa pananalangin para sa kanilang mga negosyo. Doon sila nagkamali. At bumabagsak yung kanilang mga business, mga minamahal. Sabi ng Bible, mga kapatid, kung yung alalahanin ng Panginoon mong Diyos sapagkat siyang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, mga minamahal, siya ang may kapangyarihan daw upang magkaroon ka ng kayamanan, hindi sa ating sarili, mga minamahal. Amen po ba, mga kapatid? Praise the Lord, mga minamahal. Sabi po ng isang talatang ito, mga minamahal, mangyayari na kung iyong kalilimutan ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila ay aking pinatotohanan laban sa inyo sa araw na ito, na kayo'y tunay na malilipol. Hindi pala, mga minamahal, pwede yung pinagpala na ako. Hindi na mawala ito. Hindi na maagaw nito. Mga minamahal, hindi na maagaw ito. Hindi na mawala sa akin ito. Hindi pala pwede. Mga minamahal. Kung mananatili tayo, mga kapatid, sa pagsunod sa mahal na Panginoon, mananatili yan. Pero kapag tinigil natin ang katapatan, tinigil natin ang pagbibigay sa gawain ng dakilang Diyos, tinigil natin, mga minamahal ko, yung ating mga pangako, hindi na natin tinutupad sa mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, kung paano ang bansang nilipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayong malilipol sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Amen? Grabe to, mga minamahal. Huwag natin kalimutan, mga kapatid, sabi ng Bible, you shall remember that the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Amen? Praise the Lord. Baka hindi nyo pinapakinggan itong ating aralin, mga mahal, dahil, Brad, kasi nagtatanim lang ako ng kamote. Nagtatanim lang ako sa bukid namin, mga mahal. Mas lalo mo nga pakinggan ito, mga mahal, para lalong pagpalain ang buhay natin. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. Mga kapatid, minsan nakakalimutan natin ang ating mga pangako. Ano ba ang dahilan? Mga minamahal, minsan sa pag-ibig natin sa sanlibutan. Pag-ibig natin, mga minamahal, sa mga bagay ng sanlibutan. Sabi nga ng Bible, do not love the world or the things in the world, mga minamahal. If any loves the world, the love of the Father is not in him. Amen. Praise the Lord. Huwag nating ibigin ang bagay na sanlibutan, mga mahal. Nandito tayo sa sanlibutan, mga kapatid ko. Stranger lang. Tayo po yung mga manlalakbay lang, mga kapatid. Narito tayo dahil meron tayong misyon na gagawin, mga mahal, to spread out the gospel. Amen? To spread the gospel, mga mahal. Para magligtas ng mga kaluluwa, mga kapatid. Dalhin sa paanan ng mahal na Panginoon. Yan po, mga mahal, ang ating tungkulin. Amen ba? Hindi para magpakayaman, hindi para magpakaginhawa, mga minamahal, at manatili sa comfort zone, mga kapatid, hindi pwede yun, mga minamahal. Kailangan po gampanan natin kung ano yung piniutos ng dakilang Diyos sa atin, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nais ng dakilang Diyos, mga minamahal, maging seryoso tayo sa ating mga pangako. Sa giving, mga minamahal, dapat maging seryoso tayo, mga kapatid ko, sa pagkakaloob, sa pagbibigay. Amen ba, mga minamahal? Para pagpalain ang ating buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid ko. Praise the Lord! Kaya mga mahal sa ating mga anak ng Diyos, mga kapatid, naway nagsilbing paalala sa atin ang ating aralin, mga minamahal ko sa araw na ito. At anuman po yung ating mga pinangako sa ating mahal na Panginoon, sundin po natin, mga mahal, tuparin po natin. Sapagkat sabi ng ating nabasa, mga mahal, kung hindi tayo susunod at makakalimot tayo, uutusan ng dakilang Diyos yung kanyang anghel para sirain ng Diyos lahat ng tangkain natin sa buhay. Sisirain ng dakilang Diyos, mga mahal, yung ating mga pinundar, mga kapatid ko. Yung magandang buhay na ating ninanasa sa buhay, hindi na mangyayari yun, mga mahal. Bakit? Sinabi ng dakilang Diyos natin. Mag-ingat tayo, mga mahal, sundin natin, mga kapatid, anong ating mga pinangako at pinanata para hindi sirain ng angel yung gawa
ng ating mga kamay. Lahat magsabing amen. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Tayo umawit sa dakilang Diyos natin. At habang ating inaawit, mga mahalang awiting ito mga kapatid ko, bulay-bulayin po natin yung kanyang kabutihan sa ating buhay. Amen. Para sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Mula na kay paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko. Itaas natin ang ating kamay. Kausapin natin ang dakilang Diyos sa awiting ito. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hanggan, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko sa iyo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Purihin ang dakilang Diyos. Manatili kayo mga inumahal. Manatili ang ating mga singers. Bago natin muling awitin ang awiting ito, makinig kayo mga inumahal, mga anak ng Diyos. Kapag ating na-fulfill yung ating mga nakalimutang vow sa mahal na Panginoon, there are reward or renew blessings, sabi ng Bible. Kapag tinupad natin ang mga pangako natin sa mahal na Panginoon, i-renew ng dakilang Diyos, mga mahal, ang kanyang pangakong blessing sa atin. When Jacob fulfilled his vow, God appeared to him and renewed the promises that had been made to Abraham and Isaac. Hayaan niyong basahin ko ang huling mga talata bago tayo umawit muli. Genesis 35, verse 9 to 15. At ang Diyos ay nagpakita uli kay Jacob nang siya'y manggaling sa Padan Aram at siya'y pinagpala. At sinabi sa kanya ng Diyos, ang pangalan mo'y Jacob. At ang pangalan mo'y hindi na tatawagin pang Jacob, kundi Israel ang itatawag sa iyo.
at tinawag ang kanyang pangalan na Israel at sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami, Jacob. Ikaw ay lumago at dumami, Israel. Isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo, at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. At ang lupain ay ibinibigay ko kay Abraham at kay Isaac, ay ibibigay ko sa iyo, Israel. At sa iyong lahi pagkamatay mo, ibibigay ko ang lupain. At ang Diyos ay napailanglang mula sa tabi niya sa dakong pinakausapan sa kanya. At si Jacob ay nagtayo ng isang batong pinakaalaala sa dakong pinakausapan sa kanya ng Diyos. Haliging bato, at binuhusan niya ng isang inuming handog at binuhusan niya ng langis. At tinawag si Jacob na Bethel, ang dakong pinakausapan sa kanya ng Panginoon. Sabi ng Diyos na mahal ang Panginoon, Jacob, mula sa araw na ito, tinupad mo ang iyong mga pangako sa akin. Hallelujah. For 30 years, mga minumahal, na iniwan niya ang pangako niya sa mahal ng Panginoon, hindi niya tinupad. Subalit sa habag at biyaya ng mahal ng Panginoon, kinausap siya muli ng dakilang Diyos. Jacob, back to Bethel. Tuparin mo ang pangako mo sa akin. Hindi ko aalisin sa iyo ang pangako kong pagpapala. Hallelujah. Hindi ko babawiin ang pagpapalang binigay ko sa iyo. Tuparin mo lamang ang 30 years na nakalimutan mong pangako sa akin. Hallelujah. 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 Mula ngayon, sabi ng dakilang Diyos, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi kay Israel. Hallelujah. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sabi ng dakilang Diyos. Israel, mula sa araw na ito, lumago ka, dumami ka, isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo. Hallelujah! Anak ng Diyos, sa araw na ito, nandito ka ngayon sa Church of the Living God. Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Kaya i-claim mo yan, may mahal. I-claim mo sa iyong buhay. In the name of Jesus, susundin ko ang mga nakalimutan kong pangako at pangako ng Diyos. Ako'y dadami. Ako'y magpapalain in the name of Jesus. Pararamihin ako ng Diyos ng Jesus Miracle Crusade in the name of Jesus. Hallelujah. Pagpapalain ako ng Diyos sa gawain ito. Hindi ako mananatiling mahirap. Hindi ako nanatiling indigent. Hindi ako nananatiling hikahos. Pagpapalain ako ng Diyos sa gawain ito. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Itaas natin ang ating kamay, may mahal. Ang buhay ko para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na aking buhay mag-iisang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko
sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Manatili kayo mga mahal. Hallelujah. Sa pahunan at panalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Nandito sa ating kalagitnaan ang mahal na Panginoon sa mga sandaling ito. Nararamdaman ko siya, mga minamahal, narito sa ating kalagitnaan. Gusto ng mahal na Panginoon pagpalain kanya. Alisin mo na ang paghihinayang. Alisin mo na ang mahal ang paghihinayang. Pagdating sa gawain ng dakilang Diyos, mga minamahal, makipag-unahan ka sa pagbibigay. Makipagsiksikan ka, mga minamahal, sa pagtulong sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat dito ka pinagpala. Dito ka pinagaling sa karamdaman. Dito ka naging maligaya, mga minamahal. Hallelujah. Dito tutugunin ng Diyos ang kanyang pangako sa iyo. Ibigay mo lang ang pangako mo sa Kanya. Itaas natin ang ating kamay. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, O Diyos, sa revelation. Sa araw na ito, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga susi, paano kami pagpapalain mo, O Diyos. Mahal na Panginoon, paano mo pagiganhawain ang aming mga buhay. Salamat. Sa mga sandaling ito, O Diyos, hallelujah, Lord God. Abutin mo ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, sa kanilang mga kalagayan. Ang mga nasa mababang kalagayan, itaas mo, O Diyos, ang kanilang antas ng pamumuhay. Mga walang hanap buhay, bigyan mo ng hanap buhay, O Diyos. Mahal na Panginoon, ang mga nanghinat na lupaypay, O Diyos, i-revive mo ang kanilang pananampalataya. Ang mga nag-aalinlangan, O Diyos, patuloy mo silang kausapin. Dakilang Diyos, na ang susi ng lahat ng pagpapala, O Diyos, ay ang katapatan namin sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat. Mga karamdaman, O Diyos, alisin mo ang mambanal. Pag-aalinlangan, palalamig, palulupaypay. Cast out in the name of Jesus. In Jesus' name. Mga minamahal, ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Mga mahal, kahirapan ng buhay, taas ang dalawang kamay, mga kapatid. Magbigat ng problema, taas ang dalawang kamay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan. Pag-aalinlangan, cast out, be healed. All kinds of sicknesses and disease, be healed. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus, be healed right now. In Jesus' name. Unbelief and doubt, poverty, problem, vices, cast out in Jesus' name. Problems, be solved. Vices, be gone. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Itaas natin ang ating dalawang kamay. Tatalon tayo 3 beses, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Galing sa puso, mga mahal. Seryoso, mga kapatid. Pikit ang mata, mga mahal. Concentrate tayo sa langit, mga kapatid ko. Hallelujah, praise the Lord. Sabay talon 3 beses, mga mahal. Jump! Hallelujah! 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 Hallelujah, praise the Lord.